A blessed, blessed Thursday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo muli ay narito sa ating Seeking God in the Morning. Yan. Ito yung ating morning devotion. Naku, pasensya na po, no? Medyo late ako ngayon. Meron lang pong importante, no? Inasikaso. Pero, syempre, mahalaga itong ating gawain. Kaya, hindi natin ito pwedeng isang tabi, no? Kailangan ito ay ating maganap. Ayan, at sa tulong ng ating Panginoong Diyos, no, muli narito tayo para mag-continue dito sa ating nasimulang topic dito sa ating Youth in Action. Ayan, dito sa ating Seeking God in the Morning. At tulad ng dati, no, bago tayo magsimula, inaanyayahin ko po ang bawat isa na tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito, sa pagkakataong ito na kami ay magbubulay-bulay muli, Panginoon, sa iyong banal na salita. Samahan mo po kami, Panginoon, sa gawain na ito. Ikaw po nawa ang manguna sa amin. Ikaw po ang manguna sa iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Kasiyahan mo po ako ng iyong banal na karunungan at pagkalooban mo ako ng kakayahan, Panginoon, na maibahagi ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. Haplusin mo rin ang mga nakakasama namin online, mga nanonood ng replay ng live na ito na patuloy na lumago sa kanilang buhay Kristiyano. Tulungan mo rin, Panginoon, ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo sila, haplusin mo po nawa sila, Panginoon, at pagalingin. At nawa, Panginoon, patuloy silang magkaroon ng pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran. At Ama, patuloy din namin hinihiling ang iyong paglinis sa aming puso't isipan. Tulungan mo kami, Ama, na lagi kami maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At muli, ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po ulit sa ating lahat. At andito ulit tayo sa ating Youth in Action dito sa ating Seeking God in the Morning. Ayan, sa ating Light of Life FB page. Ayan. So, tayo ay nandito sa ating day 19. No? Itong ating Youth in Action is 28 days. At we're almost done. No? Mahigit kalahati na tayo dito sa ating daily topic. At dito sa ating day 19, no? Yung nakalipas na araw, no? Itong mga nakalipas na araw, natutunan natin kung paano maintindihan ang pressure at kung paano baguhin ang negatibong sitwasyon. Pero ngayon, pag-usapan natin sandali kung saan determinado tayong umatake patungo sa ring. Yan. So, saan ba tayo? Ano ba yon? Anong area yon? Yung tayo ay determinadong umatake patungo sa ring. Ito yung tinatawag nating driving to the basket. Ayan. So, pag-uusapan natin yung ating driving force. Driving to the basket. So, dito sa ating day 19, Driving to the Basket, sa ating week 3, na ang title ay Offense versus Defense. Ayan. The Campus Life. The Campus Light, sorry. So, katulad ng dati, meron tayong Bible verse na ating pagbabatayan. At sa umagang ito, ang Bible verse na ating pagbabatayan ay matatagpuan natin sa aklat ng Filipos, Kapitulo 3, versikulo 14. Or Philippians chapter 3, verse 14. At ito po yung sinasabi sa Tagalog: tumakbo ako ng diretso sa layunin upang makamit ang gantimpala ng pagkatawag ng Diyos sa akin mula sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Favorite verse ko to, no? Yung sa English nga, I press on towards the goal. Ayan. At dito sa ating Bible verse na ito, no, ay pagpofokusan natin, no, yung tumatakbo ako ng diretso, ayan, sa layunin upang makamit yung gantimpala. So tayo ay diretsong tumatakbo, no? At sino yung merong
hinandang gantimpala sa atin ang ating ang ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay tumatakbo, no, na may diretsong layunin na makamit itong goal na ito. Okay. So, focus through the traffic. Sa basketball, kapag ang isang player ay nag-drive, no? Pag sinabi natin nag-drive, kumbaga ay tumatakbo siya, no? Kumbaga meron siyang goal o meron siyang pupuntahan. So, pag ang isang player ay nag-drive patungo sa basket, yung mabilis, no, na paglusot, bit-bit yung bola patungo sa ring, no. Syempre hindi lang niya basta bit-bit, no, dinidribble pa niya yan, no. So andya ang lalagpasan niya, no, meron yung mga kalaban, may mga opponent, no, na lulusot siya, no, para hindi maagaw sa kanya yung bola. So hindi siya pwedeng mag-atubili, no? Medyo malalim na salita, no? Mag-atubili o tumingin-tingin lang sa paligid, no? So hindi pwedeng parang patingin-tingin ka lang diyan, no? Sa loob ng shaded area, no, makakatagpo siya ng malaking defender. Mga nakatakas yung mga kamay. Alam mo yung mga tipong hindi mo alam, no, lulusot talaga yung kamay na gano'n, no, aagawin talaga yung bola, no, haharangan at gagawin niya yung lahat para ma-block yung mga tira, no, yung mga tipong naka-ready ka na dyan, isushoot mo na lang, no, ibablock pa, no, yun nga, at aagawin yung bola. So, kung ang player ay matatakot o mawawala ng focus sa ring, siguradong magmimintis siya o kaya matatawagan ng turnover. At dito, no, sa ating youth in action, bilang youth in action, kapag ikaw ay may malinaw na layunin at pangarap na ibinigay sa iyo ni Lord, maging ito man ay ang maging mahusay sa pag-aaral o ang maging tapat na Christian influencer o ang maglingkod sa iyong community. Maraming defenders ang susubok sa iyo o hahamon sa iyo, no? So, yung mga defenders na yan ay susubok na harangin ka sa iyong school campus, no? Ano yung harang? Ibig sabihin ay ikaw ay kukumbinsihin, iimpluwensyahan, no, susubukin yung pananampalataya mo. Yan. So, ang mga defenders na ito ay maaaring ang matinding academic load. Yan, yung pressure, di ba? Ang mga taong nagdududa sa kakayahan mo, pwedeng sa tingin nila hindi niya kaya tong kurso niya na to, hindi niya kaya tong level na to. So, yung mga distractions, no, sa inyong paligid, sa iyong buhay, o ang sarili mong takot na baka hindi mo kaya talaga. Yon yung doubt, no? Yung doubt sa sarili mo. So ito yung mga hamon. Ang hamon sa atin ng ating head coach, ang ating Panginoong Diyos, ay ang maging determinado tayo. Mag-drive ng may focus patungo sa basket. I-reach natin yung goal, no? Yung goal na alam natin na binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pagkakataon na mag-aral, gawin natin yung best natin. Binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pagkakataon na maging good influencer at manguna sa mga gawain sa church. Gawin natin yung best natin. Pakita natin, no, na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Diyos at yung tiwala na ibinigay niya sa atin, no, ay ipakita natin na talagang karapat-dapat naman tayong pagkatiwalaan. Ayan. So, ang pag-drive sa basket ay nangangahulugan ng unwavering focus, matatag na pagtugon. Huwag mong hayaang pigilan ka ng mga defenders o hadlangan ang buhay o hadlangan ka, no, ng buhay mo. Gaya ng aming anak na si Christine, no, nagtatiyaga at nagpupursige siya ngayon sa kanyang paghahanda sa kanyang nalalapit na pag-aaral. Kailangan yung determination, no, upang malampasan yung mga mahihirap na pagsubok ng buhay sa kolehiyo.
No? Alam naman natin yan, yung mga nakagraduate na ng mga kapatid natin, no? Yung thesis, exams, at mabibigat pa ng mga projects. So, kapag nakatitig ka lang, no, dun sa layunin na ipinagkatiwala sa iyo ni Lord, kahit gaano karaming obstructions ang iharang sa mundo, no, makakahanap ka ng paraan sa tulong ng lakas na kaloob ng ating Panginoong Diyos upang matapos mo yung play at mapagwagian mo. So, ibig sabihin, kung wag ka lang yung bastang nakatutok o nakatitig, no? So, kung nakatitig ka lang at wala kang gagawin, hindi ka lalapit sa Panginoong Diyos, hindi ka hihingi ng tulong, walang mangyayari. Pero kapag tayo ay naka-focus kay Lord at lahat ng mga pressures na nararanasan natin, ilapit natin sa ating Panginoong Diyos, sigurado tayo ay magtatagumpay kasi tutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Marami siyang pangako sa atin kung babasahin natin ang banal na kasulatan. Kaya huwag tayong mawalan, no, ng kumpiyansa sa ating sarili. Ang Panginoong Diyos ang nagkaloob sa iyo ng pagkakataong ito. Take the ball, no? And drive to the basket. Ayan. Para naman sa ating mga magulang, bilang assistant coaches, ang ating role ay hindi para alisin ang lahat ng defenders sa daan ng ating mga anak. No? Hindi natin yan pwedeng eliminate sa kanila, no? Dahil bahagi yan ng kanilang paglago. Ang tungkulin natin, no, bilang mga magulang ay ang patatagin ang kanilang loob upang hindi sila umatras kapag sumisikip yung court o yung daan, no? Kumbaga maraming humaharang sa kanila, no? Kailangan nandyan tayo para paliwanagin, no, yung kanilang pag-iisip, yung kanilang paningin para makita nila na merong ihinandang daan si Lord para sa kanila. Gaya nitong paggabay namin, no, ng aking asawa na si Larry sa aming anak na si Christine. Kailangan nating paalala, no, sa kanila na ipaalala sa ating mga anak na mas malaki ang ating Panginoong Diyos na nasa likod nila kaysa sa anumang hadlang na nasa harap nila. So i-cheer natin sila magpatuloy at huwag sumuko. So, the road to the goal might be crowded, but with eyes fixed on Jesus, you can finish it strong. Ayan. Ayan. So, yan ang tandaan natin, no, sa mga assistant coach na katulad ko. Ayan, sa ating mga magulang. Ngayon, dadako tayo dito sa ating in-action challenge para sa mga youth. Tukuyin mo ngayong araw na ito kung ano ang pinakamalaking defender o hadlang na nagpapabagal sa iyong focus sa goal mo, pwedeng sa school, or sa spiritual life mo. Excuse me. Ayan. Or halimbawa, no, isa yung katamaran. Ayan. Mapansinin mo, no, baka mamaya itong katamaran na ito pala yung nagpapabagal, no, para sa paglago mo o yung sa focus mo para sa mga gawain mo sa schools or sa group or spiritual life mo, or pwede rin, no, yung takot, no, yung nahahadlangan ka ng fear or pagkahiya or di mo kayang humarap, di mo kayang tumayo, di mo kayang magsalita, o yan, yung mga fear na yan ang nagiging hadlang, no, o labis na paggamit ng social media. Ayan. Etong ginagamit nating social media, may mga bagay ito na itutulong sa atin na mabuti, communication, information, no, pero pwede rin itong maging malaking distraction para sa atin. Pwede rin itong ito yung maging rason, no, para mapukaw yung attention natin dun sa mga importanteng bagay na dapat nating gawin. Ayan, so kailangan maging marunong tayo sa paggamit nito. Kaya para sa mga youth, tignan ninyo, baka mamaya akala ninyo ito ang ito yung solusyon para ma-reach ninyo yung goal nyo. Yun pala yung humahadlang. So pag-isipan ninyo maigi.
alam nyo, sa aming sa amin dito sa church, isa ako sa masasabi mong laging makikita ninyo online or sa social media. Hindi dahil sa gusto kong maging social media influencer or maging sikat, hindi. Ang talagang main reason ko is gusto ko rin naman na magkaroon ng awareness yung mga kabataan kung paano nila dapat gamitin etong platform na ito, itong social media na ito. Kasi sa panahon namin, nung panahon namin kasi walang ganito. Pero kami ay nakaka-survive. Ang totoo niyan, na nitong nagkita-kita nga kami mga magkakaibigan, nagkwentuhan kami. Nung panahon namin, wala kaming mga cellphone, pero sa ulado namin ang number ng mga kaibigan. Kunyari, tatawagan, si Arlene, tawagan niyo, okay, kukunin ng phone, di ba? Dinadial pang ganun, no? So, dial number ganito, ganyan. Alam namin, no? Lahat ng number. Ngayon, tanungin mo ang mga bata, di nila sa ulado yung number ng mga kaibigan nila kahit ng kanilang magulang or even yung number nila. Hindi nila. Nga naman, isasagot nila. Kasi hindi ko naman tinatawagan yung sarili ko eh. So, imagine mo, nung time namin, nakaka-survive kami without a social media. So, kaya namin ihiwalay yung aming personal life sa dito, no? Sa social media. So, ito ay sa amin ito ay tool, no? Added tool. Pero sa mga kabataan ngayon, ito ay buhay na nila. Parang bahagi na ng buhay nila na pagka tinanggal mo, parang nawalan sila ng bahagi, no? Sa kanilang buhay. Ganun. So, gusto kong bigyan ng awareness, no? Itong mga kabataan na tignan yung maigi. Baka mamaya, no, ito pala ay ginagamit, no, ng kaaway para mawalan kayo ng focus. If ever nagagamitin ninyo ang social media, make sure na ito ay magamit ninyo sa tamang paraan, no? Huwag ninyong gamitin para mag-spy sa mga crushes nyo or maghanap ng mga crushes or maghanap ng mga kung ano-anong bagay. And lalo't higit, no, iwasan ninyo kasi diyan pumapasok ngayon yung napakadaming advertisement na pwedeng isang click lang ninyo ay nako, magugulat ka, bigla na lang darating yung babayaran mo. Ayan. So tandaan natin, no? Maging maingat, maging mapanuri kasi nakakatakot din, no? Kung saan kayo nililid nitong mga ito. So maging maingat kayo, don't give any information online, maging maingat sa pagbibigay ng information at lalo't higit yung mga nagrarand, no? Kasi hindi natin alam na ginagamit din yan ng ating kaaway para sige, ibuhos mo yung iyong emotion dyan and later on, no, magsisisi ka pala, ay bakit ko ba ginawa yun? Bakit ko ba inopen up, no, sa public yung mga ganitong emotion ko? So, eto ang panahon ninyo mga kabataan, no, na maging mapanuri kayo sa bagay na ganito at maging maingat. So yan, isipin ninyo maigi kung ito bang pagiging active ninyo sa social media ay nakakabuti o hindi. Ayan. Kung kayo ay magiging influencer para sa ating Panginoong Diyos, ito ay mabuti. Kung kayo ay nag-share ng salita ng Panginoong Diyos, ito ay mabuti. Kung positive, no, yung inyong sinishare at yung mga tinitignan ninyo or iniiwasan ninyo na tignan or i-click, no, kasi minsan i-like mo lang, no, magiging subscriber ka na niyan. Kaya kung, no, maging mapanuri ang bawat isa sa inyo, no, siguraduhin ninyo na yung sinishare nyo ay salita ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So gumawa ka, no, ng desisyon na i-bypass yung mga bagay na nagsisira ng focus mo. Yan. So, mag-focus ka sa iyong task ng may panalangin at determinasyon. Okay, so yan ang task ninyo mga youth or yan yung inyong in-action challenge for today.
starting today. Yan. Sa mga magulang naman, ito naman ang ating in-action challenge. Bigyan ang ating mga anak ng isang maikling salita ng encouragement bago matapos ang araw na ito. Yan. Sanayin natin, no? Napilitin natin na magbigay tayo ng encouragement. Ito ay isang bagay din, no, na dapat kong i-challenge sa akin kasi ako minsan pagka nagsalita ay parang ang daming utos, no? Ang daming dapat gawin, ang daming paalala. Huwag mong kalimutan yung ganito, ganyan, ganon. Pero nakakalimutan natin magbigay ng encouragement. Yan. So sabihan natin yung ating mga anak na, anak, nakikita ko ang sipag, no? Ang sipag at ang pagfo-focus mo ngayon dito sa bahay, sa gawaing bahay, sa pag-aaral. So, huwag kang panghinaan ng loob. Andito kami para suportahan ka, no? Andito kami ni Dad, andito kami mga magulang mo, at lalo't higit, no? Ipinapanalangin ka namin kay Lord, no? Andito ang ating Panginoong Diyos ay nandyan sa iyo, laging gumagabay sa iyo. Siya ang magbibigay sa iyo ng lakas. Ayan. Magandang ipaalala natin palagi na siya ay ating ipinapanalangin at hinihiling natin ang gabay ni Lord para sa kanya. So, muli, napakagandang topic na ating na-discuss ulit, no, dito sa ating Youth in Action. At abangan ninyo yung ating topic for tomorrow. Actually, dalawa ito, no? Yung ating pang day 20 and day 21. So, antabayanan po ninyo, no? Patapos na tayo dito sa ating week 3. Napakabilis, no? And one more week to go. Ayan. So muli, a blessed morning po sa bawat isa. Bago tayo magtapos, bago tayo magtapos dito sa ating gawain sa umagang ito, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita, sa napakagandang lesson muli, Panginoon, na aming natutunan na kung paano namin dapat i-encourage kami ng mga magulang, kung paano namin dapat i-encourage ang aming mga anak na magpatuloy, na i-reach yung kanilang goal, at yung goal na tinanim mo sa kanilang puso, at patuloy na paalalahanan sila, Ama, ng iyong kadakilaan, ng iyong kabutihan. Ingatan mo po ang aming mga anak, Ama. Bigyan mo po sila ng karunungan, ng kalakasan, at ng determinasyon, Panginoon, para ipagpatuloy ang nasimulan na goal sa kanilang puso. Tulungan mo na maging mabuti silang influencer, Panginoon, ng iyong banal na salita. Ikaw po nawa ang manguna sa kanilang buhay, at gayon din sa buhay namin ng mga magulang na patuloy kaming magbigay ng encouragement para sa kanila. Ikaw po ang magpala sa aming pamilya, at tulungan mo, Panginoon, na lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay magbigay glory sa iyong banal na pangalan. Gawin mo rin po kami, Panginoon, karapat-dapat palagi sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. To God be all the glory. Take care and God bless.